God is good. All the time. All the time. God is good. Alakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon po ay birthday ng ating simbahan. Ngayon siya isinilang ngayong pagbaba ng Espiritu Santo. 50 araw pagkatapos ng pagkabuhay ay tinatawag na Pentecostes. Ibig sabihin nun, 50 araw bumaba ang Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay laging nasa Biblia pero hindi napapansin palagi natin. Ang napapansin natin palagi, may devotion tayo at napakadaling mahalin ang God the Father, ang God the Son, at ang mga banal, lalong-lalo na ang mahal na Birhen at si San Jose. Pero sa nakakalungkot na sitwasyon, mukhang mahirap mahalin ang Espiritu Santo sapagkat ang Espiritu Santo, mga minamahal na kapatid, ito'y may hantulad sa salamin, sa eyeglasses. Maaring laging suot natin ang salamin, pero hindi natin kailangan lagi siyang makita, pero nakakakita tayo ng maliwanag sa pamamagitan ng salamin. So kaya hindi siya napapansin, pero ginagamit natin siya palagi, lalong-lalo na kapag tayo na-inspire sa kabutihan, tayo ay dinadala ng Espiritu sa mabuting landas ng buhay. Tayo minumulat sa katotohanan. Si Jesus din, mga minamahal na kapatid, ay nagsalita tungkol sa Espiritu Santo. Sabi niya, bababa ang Espiritu Santo, tatawagin itong patnubay, tatawagin gabay, tatawagin paraklito, ibig sabihin ay tagapagtanggol natin. Tatawagin din siyang tagapamagitan natin. Tatawagin din siyang tagapaglinaw ng lahat ng itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. At kung mapapansin ninyo sa Biblia, upang maintindihan natin ang Espiritu Santo, nandoon na siya sa pasimula pa ng paglikha. Wala pa ngang nililikha, kasama na siya ng Ama, kasama na siya ni Kristo. Kaya nung nilikha ang daigdig, nasa ibabaw na siya ng tubig. Siya ang kapangyarihan na naroroon, lumilikha sa ibabaw ng tubig. At sa pagpapatuloy ng kasaysayan, mapapansin natin ang Espiritu, mga minamahal na kapatid, ay ginamit ng Ama. Ito'y nanggaling sa Kanya. Hiningahan si Adan upang magkaroon ng buhay. At mapapansin ninyo sa paglalakbay ng mga Israelita, ang Espiritu ay laging nagsisilbing apoy at liwanag sa kanilang landas sa gabi. At kapag araw naman, ito ay nagiging ulap na tumatakip sa kanila upang hindi sila mainitan sa disyerto. Ang ating mahal na ina nung dinalaw ng anghel at sinabi ang plano na si Jesus ay magiging sanggol sa kanyang sinapupunan,
ang Espiritu Santo ay lumilim sa kaniya at ito'y nagmistulang ulap. At nang si Jesus ay bininyagan, ang Espiritu Santo ay bumaba sa kanya sa anyong kalapati, parang kalapating bumababa. At ngayon sa pagbasa, sa unang pagbasa, sinabing ito ay malakas na hangin humahagunot at malakas na ingay. At pagkatapos ng malakas na hangin at ingay, nanahimik at nakita ang mga dilang apoy, parang dilang apoy na bumababa sa mga apostoles. Sa makatuwid, mga minamahal na kapatid, ay talagang nasa Biblia ang Espiritu Santo at ito'y pinagtibay ng ating Panginoon, bababa ito sa inyo. Iyan ang sabi ng ating Panginoon. At yun nga ay bumaba sa simbahan at in-inspired ang mga unang Kristiyano. Alam natin, nung kamamatay ng ating Panginoong si Kristo, pag-akyat sa langit, ay takot na takot sila. Di ba? Takot na takot ang mga apostoles at ang mga alagad. At nung binabaan sila ng Espiritu Santo, sila ay na-inspired. Diba? So, kanilang dinala ang salita ng Diyos, ang kanilang karanasan kay Jesus. Dinala nila sa iba't ibang panig ng daigdig. Kaya nga nakarating sa atin ang simbahan, nakarating sa atin ang salita ng Diyos, nakarating sa atin ang mga gawain at mga values ng Kristiyano. Kaya malaking utang na loob natin sa Espiritu Santo. Ngayon, paano ito gumagana sa ating buhay? Katulad ng sinabi ko, ito'y parang salamin. Alam ninyo, mga minamahal na kapatid, nung tayo ay bata pa, siguro hindi tayo inspire sa ating pananampalataya. Naalala ko, meron akong isang kasama, pag pinag-uusapan namin ang tungkol sa Diyos, siya umaalis. Pag pinag-uusapan namin ang tungkol sa pera, tungkol sa business, talagang siya ay punong-puno ng sigla sa pakikipag-usap. Pero pagka tungkol sa Christian values, tungkol sa pagsisimba, tungkol sa kalooban ng Diyos, tungkol sa kasaysayan ng simbahan, tungkol kay Kristo, tungkol sa pagdarasal, tungkol sa mga banal, tungkol sa mga doktrina, wala siyang gana. Pero nagtaka ako, pagkatapos niyang dumalo ng isang seminar, Life in the Spirit seminar, abay bigla siyang nagbago. At sabi ko, bakit? Kasi naunawaan ko at naramdaman ko, naintindihan ko ang presensya ng Espiritu Santo sa ating buhay. Naunawaan ko ang Diyos. Naunawaan ko ang ating pananampalataya. So, ganun po tayo, mga minamahal na kapatid. Maaaring suot-suot natin ang salamin, nakakakita tayo, pero hindi mo ginagamit ang salamin, lalong-lalo na sa dapat mong paggamitan nito. Di ba? Ginagamit mo lamang ito
para makakita ka, ginagamit mo lamang ito para ikaw ay makabasa, pero ang dami-daming pwedeng makita sa pamamagitan ng salamin. Makita mo ang kabutihan, makita mo ang kagandahan ng sangkatauhan, makita mo ang iyong pananagutan, makita mo ang mabubuting tao, makita mo ang kagandahan ng daigdig, di ba? So, ganun yun eh. Kapag ikaw ay nai-inspire ng Espiritu Santo, nagbabago ang iyong buhay. Di ba? Nagbabago ang iyong buhay. Naalala ko, merong isa kaming kabataan, talagang makikita mo, miski mag-toothbrush, hindi siya nag-toothbrush. Miski yung damit niya ay hindi niya man lang napaplansya, yung maghugas ng pinggan, hindi niya nagagawa. Gumigising siya ng kung anong gusto niyang gising. No? Kung anong gusto niyang gising. Abay, isang araw, nakakita siya ng kanyang hahangaang babae. Abay, nagtututbrush ng palagi, nagsusuklay na ng buhok, di ba? Parang ganon, di ba? At pagkatapos ay laging masigla, naglalaban na ng kanyang damit, at lagi nang dumadalo doon sa mga pagtitipon ng mga kabataan, nakikiawit na siya, masiglang masigla siya, na-over ang inspiration niya. No? At ang isang maganda noon, hindi lang siya doon na-inspire. Na-inspire siya dahil yung palang kanyang sinasamahan ay samahan ng mga kabataan, nagmamahal sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, kaya nabuksan ang kanyang isipan. No? Napakaganda ng inspiration sa ating buhay. At sana yun ang mangyari sa ating buhay. Hindi po ba? Maraming mga tao na napakabigat ng buhay nila. Diba? Laging nakikipag-away, laging namumroblema, laging mabigat ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Diba? So parang walang sigla sila. Pero yun ang sinasabi, kapag you are inspired by the Holy Spirit, magbabago at magbabago ang iyong buhay. Naalala ko yung ating mga ilang servers sa simbahan na ito. Dati daw, hindi ganon ang kanilang buhay. No? Dito, naging masaya sila. Bagamat, ang daming trabaho, isinisingit nilang trabaho sa simbahan. No? Naging masaya sila at naging palakaibigan sila at hindi na nila tinitignan ang kanilang problema na isang malaking problema, kundi ito ay isang pinagdaraanan na lamang sa buhay ng tao. At ang importante, sila ay nakatagpo ng saya sapagkat natagpuan nila ang Diyos sa kanilang buhay. So yun po yung ating pagiging buhay Kristiyano. Minsan, ang bigat-bigat ng pagiging buhay Kristiyano, no? Iba, hanap ng katotohanan, pakikipagdebatihan. Yung iba ay nabibigatan tuwing linggo na pumunta sa simbahan. Yung iba ay parang sa akin ay isang responsibilidad lamang ang pananampalataya. Ang pananampalataya, once you are inspired, ito ay nagbibigay ng iyong tunay na kapayapaan at saya ng iyong buhay. Para daw maintindihan ang Espiritu Santo, sabing ganon, tingnan mo yung pagbasa, sabing ganon, napuspos ng Espiritu Santo ang mga apostoles. Napuspos, yung salitang puspos. Nandiyan dyan ang Espiritu sa inyo nung kayo binyagan, tinanggap nyo na yan. So tandaan ninyo ha, nung bininyagan kayo,
tinanggap nyo na yan. So walang salitang born again. Walang salitang born again na ang ibig sabihin, ikaw ay pupunta sa ibang religion. Hindi po totoo yan. Ang born again, ibig sabihin, isinilang ka sa Espiritu sa pamamagitan ng binyag. At nandiyan na ang Espiritu sa iyong buhay, kaya lang baka hindi ka napupuspos ng Espiritu Santo. Ano ibig sabihin ng pupuspos? Napupuspos, ibig sabihin niyan, ikaw ay nauudyukan ng Espiritu. Yun, salitang na-inspire ng Espiritu Santo. Nauudyukan ka ng Espiritu sa iyong buhay. At ang isa pang napakagandang tignan nito, mga kapatid, ang isang tanda na sumasayo ang Espiritu, ang isa pang step, yung hakbang para ang Espiritu ay lalong sumigla sa iyo, yung tinatawag na submission. Ano yung submission? Ibig sabihin yung pailalim ka sa Espiritu ng Diyos. Ano ibig sabihin ng pailalim sa Espiritu ng Diyos? Ibig sabihin, tignan mo yung buhay mo. Kung ang buhay mo ay may mga pagkakamali, may mga kasamaan, sabing ganon, ang unang tanda dyan ay pagsisisi. Baka hindi ka na nagsisisi, di ba? Sinagot mo yung nanay mo, yung tatay mo, hindi mo pinagsisihan. Nagnakaw sa trabaho, hindi mo na pinagsisihan. Nagkamali ka sa iyong asawa, hindi mo na pinagsisihan. Di ba? So yung mga ganon, o kaya naman ay nagbibisyo ka, hindi mo pinagsisisihan. So ang isang palatandaan na nasa iyong Espiritu ng Diyos, hindi mo man siya nakikita kung meron kang pagsisisi na ginagawa sa iyong buhay. Hindi pwedeng nagpapatuloy ang buhay na akala mo sa Diyos, yung pala ay hindi sa Panginoon. So isang ano dyan ay pagsisisi. Sumunod, pagbabalik, loob, na yan, pagbabago ng buhay, pagpapakabuti, at pagpapakabait. Yan ang isang palatandaan ng Espiritu Santo sa atin. Inilalatag natin ang ating buhay sa Kanya. Minsan, simba tayo ng simba, maganda naman yon, pero nagbabago ba tayo? Aral tayo ng aral sa eskwelahan, meron bang pagbabago sa iyong buhay? Di ba? So, minsan dasal tayo ng dasal, meron bang pagbabago sa iyong buhay? Ikaw ba'y bumabait? Ikaw ba'y bumubuti? Di ba? Ikaw ba'y nagbabalik loob? Kaya nga, mapapansin ninyo, mga minamahal na kapatid, kapag ang isang tao ay lumalapit sa simbahan, nagiging oriented siya sa simbahan, nagpapalapit siya sa simbahan, makikita mo yung kanyang konsensya, nababago yan. Nababago dahan-dahan. Diba? Ang daming mga nag-ME, ang daming nag-kursilyo, ang daming mga nagse-seminars, ay natatouch yung kanilang buhay. Nagbabago ang kanilang buhay. Pero hanggat iniiwasan mo ang mga ganitong gawain sa Diyos, lalong tumitigas ang iyong kalooban o nagiging mapagpaimbabaw ka o nagiging hipokrito tayo. Mapagpaimbabaw. Pakitang tao lamang ang ating ginagawa. Pero kapag ikaw ay napapalapit sa Espiritu, makikita mo nagiging authentic. Totoo ang iyong pagbabago. Totoo ang iyong buhay. Nakikita ang gawa ng Espiritu sa taong nagiging bukas sa Kanya. Sumunod, sinabi raw, kailangan daw maglakad tayo sa pananampalataya. Alam niyo ang pangalan dati ng
reliyon natin, matandang pangalan, ay the way, ang daan. Ito ang daan ng buhay. Kaya sabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang buhay, ako ang katotohanan. Ang pangalan natin, ng reliyon natin ay daan. Yan ang sinasabi ni San Pablo, daan. Kaya nga si Soriano, tinawag niyang dating daan. Kaya lang binabago niya yung kanyang mga doktrina. Kaya hindi tinatanggap ng simbahan ang maraming doktrina, very fundamentalist si Soriano. Pero may kita mo, pag sinabing daan, yung daan ni Kristo, diyan ka sa likod, sundan mo ko, huwag mo kong pangunahan. Yan ang ibig sabihin ng daan. Diyan ka sa likod, no, ilapat mo ang iyong mga paa, ang iyong buhay sa buhay ko, sa turo ko. Yun po. Kaya pag sinabing nabubuhay ka sa Espiritu Santo, sa udyok ng Espiritu Santo, nabubuhay ka sa imitation, sa pagtulad kay Kristo. Kaya makikita mo, 24 times sinabi ni Jesus sa gospel. Sa gospel pa lang, 24 times sa 4 na ebanghelyo, 24 times sinabi ni Jesus, come, follow me. Halika, sundan mo ko. So makatuwid, ang buhay Kristiyano ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pag sumusunod ka kay Kristo, sumusunod ka sa Espiritong hindi mo nakikita. O kaya, tingnan natin yung ikalawang pagbasa. Sabi ganon ni San Pablo sa mga taga-Galacia, mga kapatid, ang Espiritu ang gawin niyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. So, yun ang sinasabi, no? Ngayon, hindi na natin napapansin kung ano ba yung pita ng laman. Siguro, salitang matanda na ito pita ng laman, carnal, di ba? Makalaman. Ano ba yung pita ng laman? Yung kagustuhan lang ng ating katawan. Di ba? Yung kagustuhan lang ng ating buhay, yung laging saya. Pag hinanap mo ang laging saya, ito ay pita ng laman. Pag hinahanap mo ang kalooban ng Diyos, kahit mahirap, yan ay sa Espiritu ng Diyos. Kaya yung mga hindi nagsisikap, basta masarap, dun ako. Basta maganda, dun ako. Basta masaya, dun ako. Basta magaan ang buhay, dun ako. Pag walang paghihirap, isang palatandaan, ito ay pita ng laman. Ang isang palatandaan na ikaw ay pinapatnubay ng Espiritu, sinisikap mong mabuhay sa kabutihan kahit na ito ay mahirap. Kaya ito nga sabi niya, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay, huwag ninyong susundin ang inyong laman, ang pita ng laman, sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa ninanasa ng Espiritu, at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa pita ng laman. Magkakalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magagawa ang ibig ninyong gawin. Kasi nga magkalaban. Hindi nyo dapat gawin ang gusto lamang ninyong gawin. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng pita ng laman o ng kautusan. Ano yung mga palatandaan ng pita ng laman? Pangangalunya. Alam niyo ba ang pangangalunya? Ibig sabihin nito ay pagtataksil sa asawa. Hindi lang sa pamilya. Pagtataksil sa asawa. Ito ay immoralidad. Karimari-marim na pamumuhay. Meron mga iba karimari-marim na pamumuhay. Alam nyo,
Sa bandang San Jose del Monte, mayroong mga swapping ng mag-asawa. Yung kanyang asawa pinagpapalit doon sa kapitbahay niya ng ilang araw. Mga ganon. Kaya kung titignan mo rin ang Facebook, titignan mo rin ang mga TikTok, titignan mo rin ang dami rong karimari-marim na pamumuhay. Kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano yung pagsamba sa Diyos-Diyosan? Sinasamba natin ang hindi Diyos. Di ba? Sinasamba natin ang kayamanan. Sinasamba natin ang ating sarili. Di ba? Yung pagiging hedonismo. Ano ibig sabihin ng pagiging hedonismo? Ay wala ka nang ginawa kundi ayusin ang iyong sarili. Ano yung ayusin ang iyong sarili? Minsan nagpapatato ka ng buong katawan, nagpatato ka, gandang-ganda ka na doon, di ba? Minsan inuubos mo yung pera mo sa pagpapaganda at pagpapagwapo. Mas lalo na ngayon, nagpapalit ng mga ari, di ba? Ang lalaki nagpapalit. Tapos dahil lang sa kagandahan, uubusin ang pera nila sa pagpapalit ng sexualidad, uubusin ang kayamanan nila. Bagay, hindi pa siguro dumarating sa atin yan, no? Pero sa ibang mga tao, ay parang pangarap na nila yan. Di ba? Sumunod, sabi nga nun, pagkapuot, pagkagalit, pagpapanibugho, yung pagkapuot, ang tagal-tagal mo lang napupuot sa kapatid mo, di mo pa pinatatawad, pagkagalit, di ba? Sa ibang mga tao, sa katrabaho mo, yung pagpapanibugho, yung sobrang selos, kasakiman, pagkakabahabahagi, pag-aaway-away sa mga compound, pag-aaway-away doon sa ating pinagtatrabahuhan, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Sabi ni San Pablo, binabalaan ko kayo, tulad ng noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. So tingnan nyo, laban sa Espiritu. Kaya ko lang ito sinabi sa inyo kasi maraming pari, maraming hindi na nagsasabi nito, ayaw masaktan yung mga nagsisimba. Dahil yung mga nagsisimba, meron diyang mga patuloy na gumagawa ng kasalanan, kasamaan. Minsan kaming mga pari, ayaw naming makapanakit. Baka sabihin judgmental kami, mapanghatol kami. Pero dapat namin sabihin ito, hindi kayo nandito para bebehin namin, utuin namin. Naririto kayo upang turuan at babalaan kung anong pwedeng mangyari sa atin kapag patuloy nating sinusuway ang kalooban ng Espiritong nasa atin. Yun lang po. O sabihin mo sa katabi mo, huwag ka mag-alala. Alam ko, magbabago ka. Sabihin mo sa katabi mo, mapupunta ka rin sa langit, magsikap ka. Diba? Magbabago ka kapag nakinig ka ng salita ng Diyos. Magbabago ka kapag binuksan mo ang iyong puso sa Espiritu Santo. Dahil sa Espiritu Santo, maraming Kristiyanong nakarating sa kalangitan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Banal na Espiritu. Ngayon, sa katahimikan ng ating puso, awitin natin ang alam kong may magagawa ang Diyos at magmakaawa tayong sa Diyos, sa Espiritu, na baguhin ang ating buhay kung meron tayong dapat baguhin, mga pag-uugali at masasamang mga pita o gawain ng laman.
Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, tas natin mga kamay, alam kong diringgin ng Diyos ang samong ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samong ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samong ko. Iham natin ang awitin. Panginoon, alam kong kilala mo kami, kilala mo ang bawat isa sa amin. Alam namin na alam mo ang aming kahinaan, alam mo ang aming mga masasamang pag-uugali at mga ginagawa. Sinabi mo na kailangan kami magsisi, magbalik loob, magpakabuti. Sinabi mo, walang makakapasok sa karya ng Diyos kung kami masama. Panginoon, wag po sana kaming dayain ng aming mga accomplishment ngayon. Minsan ang tingin namin sa aming sarili, napakagaling namin, tagumpay kami. Pero sa totoo, ang dami naming pagkukulang, pagkakamali. Tulungan mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami at tulungan mo kaming magbago ng aming buhay. Panginoon naming Diyos, alam naming napakabait mo, napakabuti mo. Lagi mo kaming tinutulungan kahit kami ay may kasamaan na ginagawa sa aming buhay. Kaya, Panginoon, lumalapit kami sa iyo. Kung maaari, tulungan mo kami sa aming mga pangangailangan, sa aming mga problema. Baka kami nagiging masama dahil sa sobrang kahirapan, dahil kami masama dahil sa sobrang ambisyon, dahil kami masama dahil, Panginoon, naitakot kami na magutom. Panginoon, patawad. Pero inihiling namin, tulungan mo kami upang ang aming buhay ay makaangat, maging maalwan, at pinagdarasal namin ang mga may karamdaman, mga may sakit, at ang may malalaking problema. Itinataas namin lahat sila ngayon sa gabing ito. Ang iyong Espiritu nawa ang tumunaw ng mga gabundok at katigas na kasalanan namin at tumunaw sa mga pinanggagalingan ng aming karamdaman. Salamat po, Panginoon, pinapayagan mo kaming palagi na pumunta sa iyong bahay, sa iyong tahanan, upang maranasan ka namin, upang maintindihan namin ang iyong Espiritu.
Salamat po, pinagbibigyan mo kami. Ibig sabihin nun, hindi ka talaga tumitigil. Lagi mo kaming hinahatak sa iyo. Pero kailangan na namin magpahuli sa iyong Espiritu. Hulihin mo kami. Hulihin mo kami ng iyong Espiritu upang kami mabago, upang kami malalang muli, upang kami ma-inspired,